Holy Spirit, and He came to make us partakers of the divine nature. So long as we are united to Him by faith, sin has no more dominion over us. God reaches for the hand of faith in us to direct it to lay fast hold upon the divinity of Christ, that we may attain to perfection of character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isang magandang araw na naman po at binabati po namin lahat po ng nanonood at nakikinig po sa AWR 360 Teleradyo. Lahat po ng naaabot ng programa po ng Kaalamang Pangkalusugan ay maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng programa tungkol po sa kalusugan. Kaya, Doc? Batiin din natin ang mga taga Mindanao. Kasi balita ko marami rin tayong mga viewers sa lugar ng Kamindanawan. Yes, Anyway, ayan. happy Sabbath po sa inyong lahat. Ayan, at syempre ang tumatangkilik din po sa Hope Channel North Philippines, and syempre hindi natin kakalimutan yung yung National Hope Channel National dito po sa buong Pilipinas, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa Hope Channel at sa lahat po ng programa na atin pong ipinapalabas dito po sa platform na ito. Kaya sa atin pong pasimula, mga kaibigan, tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, lubos po ang aming papuri at pagbibigay po ng paggalang sa inyo pong dakilang pangalan. Ama, alam niyo po at batid niyo po ang lahat po ng aming pong mga pinagdadaanan sa aming pong pamilya, sa aming pong pag-aaral, pagtatrabaho at sa lahat po ng aming mga ginagampanan sa aming pong buhay. Dalangin po namin, Ama, na sa araw pong ito, kami po ay gabayan ninyo ng banal na Espiritu upang ang bawat isa po sa amin ay magkaroon po, Ama, ng kalakasan upang ibahagi po ang kaalaman regarding po sa 8 laws of health. Patawarin nawa po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na maiayos po namin at mag-submit po kami 100% Panginoon sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong mga pangako, dahil ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling at pinapanalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, sa araw pong ito ay napaka-espesyal po ng atin pong topic. Dahil pag-uusapan natin ang isang bagay na talaga namang hindi natin matanggal-tanggal sa atin pong kamay. Hindi natin maialis-alis sa atin pong mga mata. Kaya naman, kung meron kayong relasyon ngayon, tignan natin kung ano ang relasyon ninyo sa inyo pong mga gadgets. Di ba, Dok? Anyway, napakaganda pag-usapan to eh. Pero una sa lahat, ibig kong batiin muli ng pangalawang linggong bagong taon. Yes! Ang ating mga kababayan. At bigyang muli ng daan itong area ng natural way. Kaya nga sabi ko nga, one of the most interesting subject to talk about on how to understand the value of this very interesting subject, especially of learning something about natural medicine. And a lot of people of today, I know that they are needing these kinds of informations. Because during that time when I was in United States, I was so thankful and excited to learn more about on how to deal with directly with the natural way. And after learning so many things, especially attending so many seminars and also enrolling with the most well-known school in the United States, I realized that the natural medicine from our own beloved sister, Ellen G. White, is the most interesting one. And I would say this is the advanced one. Even the American Health Federation, actually they are actually testifying that the health books of Ellen G. White was recognized by the American Health Federation as an authority. Wow! And Praise that's God. something for me to be proud. That our own literature, our own material testify that these kinds of informations and material should be given to people. And that's what this Kaalamang Pangkalusugan all about. And I am so much blessed for it.
because I know that God is giving us this a very special work to see to it that we are going to do the work. Nothing personal. This is just truth. Yes. When we are dealing with natural way or different natural modalities, we find out that natural way is something that we are more on focusing in the main issue or the main Yes. root or the main cause, or else nothing gonna happen. And we must remember that the right meaning of that natural way is something that we must recognize our own body, because there is a natural ability within our body to heal itself. Totoo. And once we recognize that, you are not gonna get insecure in life. Yes. Why? Because you know that you have your own personal doctor that can do better than the other type of, natural way. Kaya ang point natin dito, ang pinag-usapan natin dito, kung ano yung cause ng karamdaman mo, yun yung mismong sentro na siyang mismong tatanggalin mo. Totoo, Dok. Mabigat ito. Wala, Katulad hindi kunyari biro. ng anxiety, Mm. depression. Ano nga yung sadness? Pakiulit mo nga. Ayun. Yung sadness natin, Dok, Kasi na nakalagay. kailangan malaman natin kung anong side effect nitong sadness at Yes. malaman natin kung anong pinanggagalingan nito. Oo, alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ito po ang nakasulat dito sa Upward Look, March 29. Sadness deadens the circulation in the blood vessels and nerves and also retards the action of the liver. It hinders the process of digestion and of nutrition and has a tendency to dry up the marrow of the whole system. Naku, Dok. So pag pinag-usapan mo yung digestive system, actually ito yung major cause lahat ng problema. Pag hindi ka naging maayos ang iyong panunaw, magkakaroon ka ng irregularity ng bowel movement. Yes. Na ang dumi sa loob ng bituka, sa natural way, ang number one naming binibigyan ng focus, kasi wala namang 100% na tama yung kinakain mo eh. Talaga i-cleanse ang system. Even 2 Corinthians 7:1 talks about let us cleanse ourselves from the filthiness of the flesh and spirit. Or else nothing gonna happen. So ang point dito, sa natural way, unang aming pinag-aralan, paano linisin ang dugo, paano linisin ang kidney, paano linisin ang liver. Lahat ng eliminatory organ should be cleansed. Na hindi po pwede yung inom ka ng inom kung ano yung bibilin mo. Yes. Pero hindi mo alam yung bara na nandun sa loob ng bituka mo. Na na-epektuhan kasi nagkaroon ka ng irregularity ng bowel movement kasi nadadamay pag nalulungkot ka o meron kang anxiety o depression o kaya sadness, kalungkutan. Yes. Na dapat natin binibigyan ng daan. Kaya kung titingnan natin, for example, ano ang karaniwang pinanggagalingan ng kalungkutan? Naku, Dok. Alam ba mga misis? Kung gusto mong malungkot ang misis mo, pag wala siyang apolinaryo, pera. Totoo, Dok. Kung gusto mo lumigaya ang misis mo, bigay mo yung pangangailangan niya sa araw-araw. Kaya bilang mga lalaki, para ma-avoid ma-prevent yung kalungkutan at sadness ng inyong mga partner sa buhay, kailangan ng lalaki ay marunong mag-provide. Totoo, Dok. Provider ang lalaki, Oo. hindi naman sa nag-ano ako, kaya nga nag-asawa ako, 37 eh. Kasi hindi ako ready. Marami naman kasi akala nila ang pag-asawa, ganun lang kadali eh. Pero kailangan talaga, we must be willing to do the work. Yes. Ano nito, health lecture lang. Yes. Walang personalan. Oo. Kaya kung gusto mong malungkot ang asawa mo, ay talagang pag walang pera yan. Hindi ko sinasabing mukhang pera yung mga misis. Pero part ng buhay yan. Oo naman, Dok. Yan. Isa yan sa pinanggagalingan. Alam mo ba anong pangalawa? Ano, Dok? Na pinanggagalingan ng Gusto ko yun kalungkutan. malaman talaga, Dok, eh. Siyempre, yan ang root ng lahat ng sakit eh. Isipin mo, yung magkakaroon ka ng bone marrow, yung marrow, yung dugo. Yes. Hindi biro yan, yung magkaroon ka ng problema dyan. Totoo. Pati yung heart mo, pati yung liver mo. Yes. Aba, Oo. sabi nga, you take care of your liver, you live longer. Totoo yun. Kasi sa liver lahat. Ah. Pangalawa, yung nutrition. Paano di ba yung carbo, itin-turn into glucose Yes. ng ating liver, yung bile acid na yan. Kaya kung pag-aaralan natin sa anatomy and physiology, talaga makikita natin ang liver talaga, dapat ito binabantayan at iniingatan. Yes. Kaya kung hindi natin alam itong mga cause ng kalungkutan na ito, delikado.
Alam mo, ang Nakakalungkot doon. pangalawang pinanggagalingan yan, Mm. pag wala kang God. Ay, totoo yun, Dok. Yan ang nakakalungkot sa lahat. Kumbaga sa magulang. Ako nung araw, nung bata ako, siyempre bata ako eh. Pag may problema ako, iiyak lang ako sa parents ko eh. May bibigyan na ako. Saka pag may kailangan ako, lalapit lang ako sa mother ko. Ibig sabihin, kung wala kang magulang, nung bata ka, talagang medyo hindi ordinaryong bagay ito. Ganun din naman tayo, lahat tayo ay nangangailangan ng payo at nangangailangan ng guidance ng ating Panginoon. Kailangan ng God natin. Kailangan ng God sa ating buhay. Kaya nga sabi nga sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor And are heavy laden, and have heavy laden, and I will give you rest. Yeah, ano pa sunod doon? Mga kabisado mo pa yan. Take my yoke upon you Ayun. and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light." Kaya alam mo yung kalungkutan, wala namang benefit na mabibigay sa'yo. Bakit mo i-entertainin yan? Saka huwag kang masyado makikipag-usap sa mga taong malulungkutin. Totoo, Dok, nakakahawa. O kaya puro problema na lang yung pag-uusapan kasi hindi makakatulong yan. Yes. Kaya lang makipag-usap ka sa mga taong mga positibo at masayahin. Kasi ito yung point na kailangan natin, di ba sabi, you tell me who's your friend. And I'll tell you who you are. Pero merong gamot din dyan sa natural way. Ano, Dok? Gusto ko malaman Hindi yun. ba binabanggit nga itong basa, ika? O, binanggit na natin, Matthew 11:28. Yes. Mapakibasa yung assurance ng promises ng ating Panginoon. Basahin po natin sa Testimonies for Ministers. It should not be difficult to remember that the Lord desires you to lay your troubles and perplexities at His feet and leave them there. Go to Him saying, "Lord, my burdens are too heavy for me to carry. Wilt Thou bear them for me?" And He will answer, "I will take them with everlasting kindness. Will I have mercy on thee." Ang sarap nun, Dok. Yung pangako na yun. Yun yung pagkakaiba nung meron kang pananampalataya, Yes. na meron kang pinaglalagyan ng isang bagay na pag hindi mo kaya. For example, meron isang bagay na bubuhatin, sasabihin ng anak, "Daddy, hindi ko kaya eh." Sino bubuhat? Si Daddy. O, ganun yun. Ganun din naman tayo sa Panginoon, hindi lang natin nakikita eh. Yes. Yung mga bagay na parang napakahirap na magawa natin, pero magtataka ka bakit nangyayari na naayos naman, nagagawa ng paraan ng ating dalayon sa buhay. Totoo. At ito pa po sa atin pong mga manonood ang nakasulat po sa Desire of Ages. Whether they know it or not, all are weary and heavy laden. All are weighed down with burdens that only Christ can remove. The heaviest burden that we bear is the burden of sin. If we were left to bear this burden, it would crush us, but the sinless one has taken our place. He has borne the burden of our guilt. He will take the load from our weary shoulders. He will give us rest. The burden of care and sorrow also He will bear. He invites us to cast all our care upon Him, for He carries us upon His heart. Amen. Di ba napakagandang pangako yan? Kaya nga isang point na pinag-usapan natin dito sa natural way, para mawala at magamot yung anxiety mo, hindi po pwedeng mawala yung pinaka may kalakasan at kapangyarihan na makatutulong sa'yo. Actually, pwede kang lumapit sa ibang tao. Yes, totoo Pero yun, wala Dok. eh, kukwento ka lang yan eh. Pero wala naman siyang kapangyarihan para baguhin yung problema mo. Oo, o bitbitin niya yung problema mo. At pangalawa, pag-aralan natin, bakit ka nagkakaroon ng ganung uri ng heavy burden? Tingnan natin kung bakit maraming mga anxiety. Alam mo ba kanina, binanggit mo nga kanina, na ito naman proven na rin. Marami na rin mga scientific evidence na ang isa sa pinanggagalingan nitong anxiety at itong tinatawag na depression ay ang gadget. Yes. And what can we do? Kailangan nating malaman itong anong epekto nito. Siyempre, alam ko, napakaraming sangayon niya sa survey 95% ng tao sa buong mundo ay talagang addicted na rito. Kaya nga, siguro, wala namang sigurong masama na itakil natin dahil talagang ang daming mga tao sa buong mundo na talagang hook na rito. Siguro, Gladys, bigyan mo ng konting
pagpapaliwanag itong tungkol dito sa gadget. Yes. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, napakabigat po ng pasanin na ibahagi sa inyo ang statistics regarding po sa paggamit ng mga tao. Kasama po ako doon, kasama doon si Doc. Pero good news. 1 month and a half na ako na ito na lang ang gamit. Ayun. O, di ba? Hindi na Akala naka-smartphone si Doc. ko mahirap. Pero nung naka-1 linggo na ako, parang okay naman na. Nung naka-2 linggo, okay naman na. Nung 1 month na, wala na. Hindi ko na namimiss. Praise God. Alam mo, itong problema. Oh, ano, Doc? Pag nakakikita ako ng mga may cellphone na nagdadrive, baka ganun. Tapos magpunta ka sa mall, lahat nakatingin doon. Totoo yan, Natatawa Doc. na lang ako. Lord, thank you. I'm done. Yes, napanagumpayan mo yun, I'm Doc. out. Oo. So yun yung point na alam mo lang hindi kaya. Pero pag naisip mo na malaki palang epekto to sa, alam mo na, Yes, sa brain sa natin. number 1 organ na siyang inuugnayan ng ating Panginoon. Kaya yun yung bagay na motivation na magpapalakas sa'yo. Go ahead, tuloy mo. Ayan, okay. Sa atin pong mga manonood, ihanda nyo na po yung inyo pong mga sarili dahil kahit ako po kinabahan at naghanda, kumapit po talaga ako mga kaibigan dahil ito po. According to Zapier.com, October 20, 2022, 85% of United States adults own a smartphone as of 2022. The average American spends 5 hours and 24 minutes on their mobile device each day. On average, Americans check their phones at least 96 times per day, or once every 10 minutes. And as of 2022, there are roughly 6.65 billion smartphone users across the world. Isipin niyo mga kaibigan, kasama tayo doon. Pero teka lang po, narinig niyo po, from United States yun mga kaibigan, paano kaya dito sa atin sa Pilipinas, Doc? Handa ka na ba? Ang point ko dito, ito sino ba yung kayang umubos ng 5 oras magbasa ng Bible? Naku, Doc. Pag tinalo ng cellphone mo, yung pagbabasa ng Bible, ang nagiging Diyos mo, Yung ay cellphone. yung cellphone mo. Totoo yun, Doc. Tanggapin natin, ano magagawa natin? Yes. We are just talking about reality. Now, we must also consider this because we are in this particular work that we are trying to open up the way so that people will probably understand that there is something going on that without even noticing it, that the work of Satan actually to divert the minds of people of today. Yes. Instead of just reading the Bible, they are just spending their whole time using that cellphone. Ito na po mga kaibigan, according to truelogic.com.ph, according to GSMA Intelligence, the Philippines has recorded 156.5 million cellular mobile connections this year. And I am talking about 2021 and 2022. Cellular mobile connections this year with an increase of 6.9 million between, again, 2021 to 2022, mga kaibigan. It is equivalent to 140% of the total population in 2022. And in addition to that, 96.5% of Filipinos use cellular mobile connections that are broadband. Ibig sabihin, yung may internet, Doc. Yeah. Nako, radiation, mga kaibigan. Ito pa, Doc. Mga kaibigan, Statista.com in 2021, this is the study, 82.3 million people use their mobile phones in the Philippines. By 2025, meron na, futuristic tayo. Makikita natin. Ang sabi po dito mga kaibigan, it is estimated that mobile phone users in the country would reach almost 90 million. Grabe itong Ang bansa bigat. natin. Grabe Talagang ito. cellphone users talaga. Yes. Ito pa, Doc. Marami pa tayong trivia. Sa atin pong mga manonood, iisa-isahin po natin. 3 in 10 Filipinos own a smartphone. Yes, totoo nga naman. 79% of Filipinos have already checked their smartphones within 15 minutes upon waking up.
Isipin mo, pagkagising, imbis na nagde-devotional, nagdadasal, nanghihingi ng guidance. O nagbabasa ng Bible. Yes, that's true. Ano ang hawak? Gadget. Cellphone. Ito pa. 88% of the total mobile internet population is under the age of 34 years old. Dok, lumagpas ka na dito. Ako, pasok pa, mga kaibigan. Yes, kasama po tayong mga kabataan, even the 3-year-older. Kahit yung 2-year-older na nagugulat na lang ako, Dok, kaya nang magbukas ng cellphone. May kilala ako, nako. Sa ating pong mga magulang, mag-ingat-ingatan po natin ang mga mata, ang kamay, ang paglaki ng ating pong mga chikiting, ng ating pong mga anak. Ito pa po, mga kaibigan, 32% of Filipinos smartphone owners download 6 or more apps per month. Nako, sa dami ba naman ng application? Merong games, meron yung pang-marketing, meron yung sa pang-housing, kung ano-ano pang mga applications ang atin pong mga dinadownload, mga kaibigan. Pasok na pasok po tayo dyan. Ito pa po, 45% of this have paid for apps or made in-app purchases. Sipin mo, Dok, nasa cellphone ka lang, gumagastos ka na. Nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang, magastos ka na pala. Dahil nga naman, may bayad yung ibang mga application doon, mga kaibigan. At hindi pa yan. Lastly, mga kaibigan, 95% of mobile internet users in the Philippines use Facebook. 95%. Isipin mo, Dok, out of 100%. Alam mo, I don't know, kung matanda ako sa una o yung, kung tawagin ay masyado namang, ano tawag doon, yung mga sinauna kung tawagin nila. Okay. Alam mo, para sa akin, hindi ko alam kung mali ako dito o tama ako dito. Siyempre, nag-uusap lang tayo tungkol dito. Alam mo, ang isang ayaw na ayaw ko sa sarili ko. Ano do? For example, pumunta ka sa isang lugar o bumili ka ng isang magandang bagay, ipe-Facebook mo ba para ipagyabang? Oy, totoo yan, Okay, kung Dok. may istorya ka, ilalagay mo ba? Naku, Dok. Para bang Yung buong buhay mo. Para bang nakalantad na yung buong libro mo, na wala ng privacy ang tao. Yes, totoo yan. Kaya para sa akin, itong wasting time yung Facebook Ang problema, pag nakakita ka ng mga ganun, naiinggit ka lalo na pag nakita mong nakarating ng ganung bansa. Totoo yan. O kaya nakabili ng ganung uri ng ano. Pag dumating sa'yo, bakit sila ganun? Ako, wala. Kaya cause pa ng jealousy, ng envy Sa ngayon niya, ang Facebook daw, tinalo pa ang, nandyan din yan tinalo pa ang Shabu Oy, totoo yun. sa addictions ng Facebook Kaya sabi ko naman, kung ang Facebook lang ang sisira sa time ko, ay, sorry. Ititigil mo na lang. Ititigil ko. Oo nga. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, magugulat po tayo, pero totoo po. It is written in Counsels on Health, page 141, paragraph 2. God would have us learn humility and obedience as we read the history of ancient Israel, who were His chosen and peculiar people, but who brought their own destruction by following their own ways. Alam natin kung gaano katigas ang ulo nila, Dok. Dahil sinunod nila yung kagustuhan nila. Yung pagkain ng karne, yung paggawa ng golden calf, di ba, Dok? At yun ang sinamba nila. At tayo naman sa panahon natin, we have our mobile phones, our gadgets, our own ways. Ang point nito, since nga na yung oras na inuubos ng tao dito ay mas marami kaysa sa pamilya, ano ba yung mga mag-asawa, hindi rin nag-uusap Ay, totoo Yung yun, mga Dok. anak at mga magulang, kuminsan wala nang time para pag-usapan yung mga magagandang bahagi ng buhay Pero ang tanong ito, ano naman kayang side effect nito? Siyempre, sa natural way, kung ano yung cost nito, yun yung dapat nating Tanggalin. tutukan. Yes. So, Para in that way, for example, alam mo na ang paggamit ng gadget, lalo sa mga bata, maraming nagsisisure, maraming nagkakaroon ng problema sa mata. Talagang lumalabo na yung mata nila. At napakaraming pang problema, hindi lang sa bata, kahit sa matanda. Ngayon, pag-uusapan natin ito sa kadahilan ng hindi dahil sa gusto natin pabagsakin yung negosyo ng gadget. Individual to, parang alak. Hindi naman natin sila pinipigilan na uminom ng alak. Pero part natin, bilang edukasyon, dapat bigyan sila ng paalala, ano ang epekto ng alak sa katawan ng tao? Anong epekto ng kape sa katawan ng tao? yes. Anong epekto ng
processed food sa katawan ng tao. Anong epekto ng cellphone sa katawan ng tao? Alam mo, Dok, sa totoo lang, ang Ano ba dami- yung frontal lobe? Oh, O yung brain alignment? ano, Para Dok? malaman mo na naka-align yung brain mo. Mm. At nalaman mong masama, Mm. yung isang bagay na makakasira ng utak mo, ginamit mo pa, ibig sabihin, may problema ka. Totoo yun. Hindi biro yan. Kaya yan ang dumating sa challenge ko, na merong isang doktor na nagpatotoo, na lahat doon ng masamang pakaramdam, meron siya. Masakit ang ulo, yung nakaka-migraine. Lagi na siyang may chronic fatigue syndrome. Madali siyang magalit. Parang hindi niya mahanap yung gusto niya. Nung tinanggal yung cellphone, Nawala lahat. pumunta sa isang lugar na walang signal, nawala lahat ng sakit niya. Oy, praise At God. hindi pala ganun kadaling i-align ang brain ng tao. Kasi yung turnover nang nakikita mo dyan, yung TV na nga lang, remember? Yung Yes. every second, sinusundan ng brain mo yan. Oo. Kaya hindi maganda yung mga bata i-expose ng mga magulang sa tinatawag na TV. Kaya hanggat maaari, maganda maiwasan. Kaya yun yung point na talagang wala tayong blood barrier protection sa brain. Yes. Diretso yan. Kung ano yung madinig mo, diretso na yan. Oo. Kaya kailangan natin talaga na maintindihan ito. Ngayon, ano ang mga side effect ng cellphone? Alam mo ba, Dok, madami nagko-comment sa atin eh. Kaya lang, pag minsan, sumasakit na talaga yung leeg ko. Alam mo kung bakit, Dok? Kasi mga kaibigan, isa pala sa side effect ay yung text neck syndrome na tinatawag. Kaya kanina pa ako nakaganito, Dok, kasi ang dami nagko-comment. Ngayon, kapag nasobrahan pala ako na nakaganito yung posisyon ko, ang tawag pala doon, mga kaibigan, ay text neck syndrome na. Ang dami may Grabe. ganyan, tigas ng liig. Oo. Naku, isipin nyo, you're looking down at your phone for several hours a day can put our phones on serious pressure yung atin pong mga neck. And also, thanks to gravity. Why, Doc? Kasi kapag may gravity, di ba, yung feeling natin na parang sobrang bigat na. Tapos nagtitild forward na yung ating mga ulo, mga kaibigan. Ibig sabihin pala, kapag nabibigatan na yung ating shoulders at umuusog ng ganyan, ibig sabihin, nagko-compensate. Ibig sabihin, lumalaban yung ating katawan dahil nga naman, hirap na po yung ating pong balikat, mga kaibigan, dahil sa text neck syndrome na Ayan. ito, dahil sa Eh, siyempre, lagi na nakaganon. Oh, naku. Oh, baka Talaga, ganun. yes, totoo yan, Dok. O, di ba? Isa pa lang yan, Dok. Go ahead, May tirahin mo physical, na. Sige. may physical na Wala tayong problema na. magagawa. Part lang ng health education ito. Totoo. Ito pa, mga kaibigan. Poor sleep. Bakit po kaya? Di ba, Dok? Ang light pinag-usapan natin, kapag tayo ay natutulog, kailangan madilim para mag-produce tayo ng melatonin kasi yun yung ating pong sleep hormones natin. Ngayon, kung may liwanag galing po sa atin pong mga gadgets, mga kaibigan, pasensyahan po tayo. Talagang magkakaroon po tayo ng disrupted na sleep. So mahihirapan tayong matulog. Imbis na alas 8 tayo natulog, inusog natin, alas 9 na, kakaganon, kakapik. Actually, alauna Oh. ang karamihan tulog ng mga nagsa-cellphone eh. Totoo Yung mga yan, inaabot Dok. ng madaling araw eh. Naku. Nagkaka-high blood nga eh. Naku, yun Ang ang dami, mahirap. ang dami naman itong bitakon may high blood na naman. Samantalang yung cellphone ang may problema. Yes, totoo yun, Dok. Tapos No? iinom ka ngayon ng ano, Nung pampatulog. pampababa. Oo nga. Ay, oo nga. Yung pampababa ng Ng blood blood pressure. pressure. Yes, oo. Ito pa, mga kaibigan, alam niyo po ba, poor sleep not only does excessive smartphone use keep you mentally engaged late into the evening. O, sinasabi na po sa atin, mga kaibigan, the blue light from the screen can actually interfere with your ability to fall asleep and may increase your chances of insomnia. O, di ba? Alam ba yung mga sleeping aid ngayon? Kung gaano kataas ng income ng mga nagbebenta niyan? Uy, totoo yan, Dok. Marami akong kaibigan. Yumaman talaga sila dyan. Yes, marami akong kaibigan, Dok. Alam mo, Gladys. Pero lagi naman may hirap naman alam akong mo yung, ganito. alam mo yung valerian root? Oh, yes. Valerian tea, Natural. saka hop tea. Maganda makapag-relax yan. Pero huwag naman tayong umasa rin dyan. Totoo, Dok. Tanggalin na lang natin. Alam mo, good news. Ano, Dok? 1 month and a half ago, may problema rin ako sa pagtulog. Ngayon ang pinagtataka, pag humiga ako, may tulog na ako. Amen. Kasi wala na akong hawak eh. Tinanggal ko, nila ko na lang yung iba. Minartilyo ko nga eh.
Kaya nga nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabi ko sa sarili ko, pwede ko nang itakil ito. Kasi napakahirap yung magsasalita tayo dito. Yes. Sasabihin natin side effect ng cellphone. Totoo, Pero Dok. ikaw, addict. Totoo, Dok. Kaya ako nagpapatotoo, wala akong smartphone. Amen. Napanagumpayan mo na, Dok. Kasi alam mo naman, pag nagsasalita ka, Yes. medyo hindi mo naman kaya, parang nakakaya eh. Totoo, Dok. Parang ayaw Ikaw mong mismo, topic ikaw Parang mismo iniwan hindi niya ka sa isang makapagsalita. tagapagturo. Mm. Kaya hindi pala maituro yung vegetarian, bagaman naniniwala siya. Kasi hindi pa niya kaya. Totoo yun, Dok. Kasi yung pagkain ng flesh food ay hindi pa niya kayang tanggalin sa panlasa niya. Oo. Kaya hindi niya mabigyan ng diin. Yes. Kaya naman tayo nabibigyan natin ng diin. Eh talaga naman, kahit tanungin mo yung kapaligiran ko, anak ko, pamilya ko, misis ko, talagang Strict. nasettle na ako dito eh. Yes. Ito yung settling. Aha. Kahit haiyanan mo ako ng manok, ng isda, itlog, gatas ng kalabaw na paborito ko nung araw. Wala Wala na. na-settle na ako eh. Tapos na ako dyan eh. Ang kalaban ko na lang ngayon, dahil kahinaan ko pa rin to. Dahil sa sobrang sarap kong kumain, dahil kahit anong kainin ko, kahit gulay lang yan, eh talagang para bang meron na akong built-in na tawag dito. Yung timplang ayos na. Oo. Kung minsan talagang masarap talagang kumain. Ganado kang kumain. Maaring matukso ko sa overeating. Yun. Pero yung matutukso ko, Sa dun sa pagkain mga ng... pagkain ng Hindi fast na food, dapat... hindi na, okay na ako dyan. Yun. Praise God. Ito, the way I look at it, pinaglalabanan ko pa rin. Pero hindi naman pala mahirap. Ang tanong, payayamanin ka ba niyan? Hindi. Buti sana kung may sweldo ka sa pagharap dyan. At babayaran ka per hour. Okay na yung iba na yun yung hanap buhay nila. Pero yung hindi mo naman hanap buhay yan, nakatutok ka dyan sa... Pangalawa, alam mo ayoko sa Android. Ano, Dok? Ay, lalaki ako. No? Magpakatuto tayo. Kung minsan may nakakasingit sa YouTube. Yung mga hindi ka nais-nais sa mata ng panlalaki, ng mga lalaki. Naku. Paano nakikita ng mga kabataan yan? Ano na mangyayari sa moralidad? Yes. Paano inaalo yan? I-type ko lang sa YouTube. Lalabas na. Nako. Kaya kitang-kita natin ang morality, grabe na. Bakit hindi bigyan ng restriction? Kaya nga sa Saudi Arabia, wala yan eh. Kaya maraming ng buntis na dalaga. Yun ang malungkot. To be honest, totoo yan. Yes, we're just talking about facts and reality, mga kaibigan. Kaya, Dok, itutuloy na natin dahil hindi lang po dalawa. Ito po ang ikatlo, mga kaibigan, tendinitis. Di ba yung mga tendons natin, Dok? Nako, itis means inflammation, mga kaibigan. So, ang ibig sabihin, inflamed daw po pala yung mga tendons natin. Nako, Dok. Masakit, kumikil, Oo. akala arthritis. Yes, akala mo may arthritis ka. Ang sabi po dito, mga kaibigan, too much tightening, pag ganun-ganun tayo, too much tightening may cause tendons in your thumbs to become inflamed and sore. Isipin mo, Dok. Wow. Kala mo may diabetes ka, may arthritis ka, meron kang sakit, pero ang ibig sabihin lang pala, ang cause lang pala, ang culprit lang pala, Yun pala, gano'n ang gano'n yun. cellphone, tut. Hello, tut. Ay, nako talaga. Scroll. Hay, nako. Sa ating pong mga manonood, we are just talking about facts. At ito po ay ibinabahagi namin sa inyo dahil gusto po namin na lahat po tayo ay maging aware sa nakakatakot na epekto, masamang epekto ng cellphone o ng iba pa pong mga gadget sa ating pong mga tao. Dok, ito pa. Diretso. Ano magagawa natin? Talaga namang ang tawag dito ay in na in to ngayon. Yes, totoo, Dok. Lalo na 2023. Yeah. A new beginning to remove, to decrease yung ating paggamit ng ating pong mga gadgets. Kaya next, distracted traveling. Naku, ano kaya ito? Mga kaibigan, distracted traveling using our smartphones while driving can result in a serious accident. Totoo yun. Kahit nga yung mga motor eh. Nakalagay yung cellphone sa harap, gumagano habang nagmumotor eh. Yes, totoo yan, Dok. Kaya nga dapat sana restrictionan kasi kung pagkamisan, pag na-aksidente yung isa, damay ang marami eh. Yes, ito pa. Kaya ako, naging rules ko, pag may tumatawag, nagdadrive ako, Maghintay ka. maghintay ako, huminto ka sa tabi. Yes, totoo yun, Dok. At magbigay ka ng time, wag yung nagdadrive Multitasking ka. ka. Magte-text ka dyan o kaya tatawag ka, no way. Totoo.
O Dok, sinabi natin driving pa lang. Ito pa mga kaibigan, kahit pala yung naglalakad na lang na nagte-text ka ay pwede rin magkaroon ng serious injury sa bawat isa sa atin. Bibigyan ko po kayo ng example. Meron po akong kakilala. This was back 2013 mga kaibigan. Alam niyo po nangyari? Nasa kalsada. Nasa walkway pa ha, Dok. Nasa yung gilid, yung pinaka-walkway, daanan ng tao. Nagte-text. Maya-maya, nakatingin na ganyan, naglalakad, nagte-text. Maya-maya, alam niyo po, nahulog. Buti na lang, hindi sa imbornal. Doon sa mismo siyang kalsada napaupo. Nagasgasan pa. Dahil po sa cellphone. Alam niyo po nangyari? Nabasag yung cellphone. Nagasgasan pa siya. O, di ba? Ay, naku, Dok. Ang tawag namin sa Bulacan, alam mo mga sa Bulacan, nung mga bata pa kami. Tatawa kami, sabi, buti nga sa'yo. Alam niyo ba mga kaibigan, totoo po, yung sinasabi po ni Doc ay talaga pong nangyari doon sa tao na yon na nahulog. Sabi niya, ayan kasi, pa-text-text ka, hindi ka maglakad ng diretso. Tapos gabi pa yun, talagang mahuhulog ka nga naman doon sa may kalye, di ba? Kaya sa atin pong mga manonood, wag po nating hintayin na may magsabi sa atin na, buti nga sa'yo, nahulog ka, text ka kasi ng text, di ba? Nakakahiya naman nga naman talaga yun. ng tao eh. Binigay lahat itong mga pandarayang to. Hindi naman sa dinadaw natin ng gadget. Pero ang point, may addictions nga eh. Kung kaya mong kontrolin ang sarili mo. Yes. Pero hindi ganun kadali yan eh. Totoo, Doc. Nakita ko sa sarili ko eh. Matanda na nga ako. Kuminsan, nauubos din yung oras ko eh. Tumingin ka lang yung mga TikTok. Kuminsan, tumagal ka na eh. Yes, kala mo, seconds lang, pero ang bilis, no? Tapos, tingin ka rin sa basketball. Kung ano yung trivia. Yes. O edi, maya-maya, nakailang minuto ka na. 30 Nakatapos minutes. ka na ng one hour game. Ano yan? Antindi eh. Hindi biro talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, I really must stop this. Yes. Sabi nga nung iba, eh, crazy raw yung mga ayaw gumamit. Meron nga akong alam, ayaw ko nang banggitin yung pangalan. Oh, wag mong babanggitin, Doc. Sobrang yaman ito. Ganito lang ang cellphone eh. Kasi alam na niya eh. Ayun. Praise God. Ang tanong, katulad ko, nagpapakatotoo ko. Laki kaming probinsya. Wala naman kaming cellphone. Sino ako para kala mo kung sino na ang yabang-yabang ko? Yes. Eh, totoo lang naman. Nung hindi na ako masyadong umahawak ng cellphone. Gumanda yung pakiramdam ko. Amen. At hindi lang yun. May time na ako makipagkwentuhan sa anak ko. Amen. Totoo, Dok, diba? Kasi iba pa rin sa atin pong mga manonood, iba pa rin po yung oras na inilalaan po natin sa ating pong mga pamilya. Because even before, yung sa mga ninuno natin for sure, o yung panahon ni Doc, panahon ng tatay niya, Ay, wala kung namang ibabalik lang nung gadgets. araw, payag ako eh. Mm. Kasi nun ang mga anak, isang tingin mo lang okay na eh. Totoo, Doc, may takot. Saka ang mga magulang talagang very responsible. Oo, kaya ating pinag-uusapan lang po ito dahil talagang alam natin we are now getting close to the final events. And we believe that we have to discuss this a very important subject. Kasi pinag-uusapan natin natural way. Eh ang natural way, recognizing the main cause. Kung anong cause ng karamdaman. Eh ang dami nagkakasakit ngayon. Oo nga. Ang daming mga nagkaka-cancer ngayon. Totoo, Doc. Alam ba na meron ding findings na cause din ng carcinogenic din ang nandyan din. Siguro Yes, pwede yung natin radiation natin. Yung radiation. Mamaya, Dok, ito naman si Dok. Oo, Hindi pa masyadong tayo na-advance. tapos. Oo, Go ito ahead, pa. go ahead. Mga kaibigan, tapos na tayo sa distracted traveling, hindi po ba? Tapos na tayo doon sa nagdadrive ka. Hindi ka pwedeng gumamit ng cellphone, baka maaksidente ka. Naglalakad ka, hindi ka din pwedeng mag-text-text, baka madapa ka, mapagtawanan ka. At ito pa, ang ikatlo, mga kaibigan, na part nitong distracted na traveling ay yung nagko-commute ka, Dok. Tapos, text ka ng text, Facebook ka ng Facebook, kung ano-anong pinagagagawa mo, maya-maya, dapat antipolo ka lang. Tapos, nakarating ka na ng Rizal, paakyat na. O, di ba, Dok? Nalagpas ka. Yes, lumagpas ka na. Tapos, sasakay ka ulit. O, di ba, panibagong pamasahe na naman po, mga kaibigan. Eh, paano kung madilim pa? Didelikado na naman. Paano kung last trip pa? Naku naman, Saka talaga nga naman, Dok. Marami nakahiwalay dyan Oy, sa cellphone. yes. Kasi na-wrong send. Ay, nako. Totoo yan, mga kaibigan. Ay, nako. Totoo po yan. Meron din po akong kilalang ganyan. Yung tipong, I love you, tapos na-wrong send ka.
Naku, hindi mo nasin talaga doon sa partner mo. Mag-iingat po tayo sa ganyan dahil ang susunod natin mga kaibigan na talaga nga namang side effect ng atin pong cellphone ay relationships. Dok, sinimulan mo, Dok, nag-init ako doon sa relationship na wrong scent tayo Ito mga kaibigan. Mukhang meron kang karanasan dyan. Wala naman akong karanasan, Dok. Pero ito po ang sinasabi dito mga kaibigan. Overuse of cell phones can act as a barrier to quality interactions and conversations. O di ba? Nabanggit kanina ni Doc about sa family natin na wala na tayong oras o panahon sa kanila makipag-usap. Pero kung tayo ay merong oras na isang tabi at may oras lamang ng paggamit ng ating pong mga gadgets, ay tinitiyak ko po sa inyo mga kaibigan na magiging maganda po ang ating pong oras, panahon at relasyon sa ating pong mga kapamilya. Ito pa, leading to decreased satisfaction in our relationships. Excessive device use can lead to feelings of being disconnected when we spend time with friends and family. O di ba, Dok? Kaya makikita talaga natin mga kaibigan, ibang-iba po kapag meron po tayong cellphone. Ito pa, concentration and learning issues. Oh, Dok, ano ba itong concentration and learning issues? Wanting to check your smartphone all the time may affect concentration and distract you when you are in a class or work environment. Ang bigat nito. Kasi for example, lagi kang tumitingin doon. Siyempre yung focus mo Pinag-uusapan natin dito yung mindset. Na pag nawala na yung focus mo dun sa Word of God. Yes, totoo, Dok, sa pag-aaral ng Nawawalan Biblia. ka ng panahon sa mismong source ng buhay. At hindi lang yun, Dok, no, sa atin pong mga manonood. Yung concentration po kasi katulad na babanggit kanina ni Dok, ang problema po kasi natin, yung mismong daluyan ng pakikipag-usap sa atin ng ating Panginoon. And that is our frontal lobe. At kung ito pong brain natin, kung itong controlling system natin, ang pinaka naaapektuhan ng gadget na ito, ay mas maganda na po na isantabi, itago, worst is, itapon na natin. Kasi, Dok, di ba, napakahirap po talaga. Sa ngayon nga sa reality survey, ito. wala pang 3%, 3 to 5% ang willing na magtanggal. 97% to 95% ang ayaw. Dito mo makikita na talagang majority of the users, cellphone users will become addicted with that device. Totoo, Dok, no? And also, no, sa atin pong mga manonood, ito pa, less physical activity. Uy, Dok, pinag-uusapan natin ang 8 laws of health. At ang less physical activity, mga kaibigan, ay ang kawalan ng panahon para magkaroon tayo ng exercise. Yeah. Di ba, Dok? Sedentary lifestyle. Ito po ang sabi, by having access to food and entertainment sa atin pong gadgets, you might inadvertently be less active, which may affect your health in the long run. Lalaki ang tiyan mo. Hindi lang maging mainitin ang ulo mo Totoo, Dok. Maging irrational ka maging sensitive ka, emotional ka. Lahat na lang bagay, problema Yes. Kaya sabi ko nga, talagang napakaraming, kaya maging magulong mundo Bakit? Wala na, ang oras na, pati nga matanda ngayon, nung araw. Matanda naman, di gumagamit. Ngayon, pati lola Uy, totoo yan, Dok. Yeah. May mga nagpo-post pa nga ng mga lola at may nagti-TikTok po na lola, mga kaibigan. Ako, nakakita ko niyan, Dok. Iba, walang pinipiling edad, mga kaibigan. Kaya ito pa po, ituloy-tuloy na natin, mga kaibigan. Eyesight problems, ito na nga. Ayan. Dati, walang grado ang mata natin. Ngayon, may grado na. O, di ba? Isipin mo, Dok. Watching the screen of our cell phones all the time may have a negative effect on our health as all screens emit a blue light that can be damaging to the human eyes. Isipin mo, Dok. Ang linaw ng mata mo dati. Ngayon, mukhang nagiging blurred na, lalo na kung nakahiga ka pa kasi dapat ang pagbabasa natin ay upright, nakaupo. Paano kung nakahiga tayo, nakaganon, tapos cellphone pa yung hawak natin, mga kaibigan? Tagilid dito. Yes, nako. Actually, kailangan talagang itakil Hindi dahilan sa ibig nating
siraan o gumawa ng something na para humina yung mga nagsisipagbenta niyan. Pero ang point dito, karapatan natin na ating diskusin at pag-aralan, hindi nasa kanila na Yes. yung choice kung anong magiging desisyon nila tungkol dyan. Kaya nga ang tangi ko lang may papayo, meron tinatawag kasi na brain alignment. Na pag gumagamit ka ng cellphone, yung alignment ng brain mo, na didistract yung normal na proseso na kung paano yung isip ng tao ay maging normal. Kaya isang bahagi na, sabi ko nga, ang isa palatandaan, for example, I'll give you some example. For example, naglalakad ka, nakita mo na meron tibag, na pag nagtuloy-tuloy kang lumakad, alam mong mahuhulog ka at mamamatay ka. Yes. Ang tanong, tumuloy-tuloy ka, alam mong malapit ka na sa tibag. Maraming sumisigaw sa iyo, tumigil ka na, malalim yan, mamamatay ka. Hindi ka huminto. Anong tawag sa taong yon? Naku, Dok. Matigas ang ulo. Hindi. Ano, Dok? May problema sa utak. Naku. Alam mong kamatayan ang iyong Kakaharapin. eh. kakaharapin. Pero hindi mo na kayang hintuan. Ganon din ang sigarilyo. Pag naninigarilyo ka na, alam mong lung cancer ang maaaring tumama sa iyo at hindi mo hininto, ibig sabihin yung taong to may problema ang frontal lobe. Ang ginagamit ng ibang term, sira ulo. Naku. Ayoko matawag na For ganun, Dok. example, alam mo na yung gadget. Yun na nga yung binanggit natin, na Yes. cause ng cancer. Siguro, basahin mo. Cause ng iba't ibang problema sa kalusugan. Eh, hindi mo mahinto. Anong tawag sa'yo? Naku. Ito, sa atin pong mga manonood, ito po ang isang study regarding po sa mga cellphone na may kaakibat sa atin pong kalusugan. According to the World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, the WHO's International Agency for Research on Cancer, or IARC, classifies cell phone radiation as a possible human carcinogen due to an increased risk of brain cancer from long-term and heavy use of cell phones. Nagbabasa lamang po kami, mga kaibigan, ng ating pong mga information. WHO to. Yes. Ito yung paalala. Ito pa po, mga kaibigan. In summary, there is consistent evidence of increased risk for glioma and acoustic neuroma associated with use of mobile phones and cordless phones. Naku, mas malupit pala yung, Dok. Eh, syempre, yung gadget natin, hindi siya nakasaksak. Ibig sabihin, cordless. This is part of it. Furthermore, the risk is highest for persons with first use before the age of 20, which is of special concern. Yung ating mga minor de edad. Eh, ngayon nga lang, 10 years old, 9 years old, 7 3 years old. nga, Dok. Pinakaano. Pinagagamit na ng magulang eh. Yes. Ito pa, mga kaibigan. Our conclusion is that RF EMF should be regarded as a human carcinogen. Letter to the WHO is August 2015 by researcher Leonard Hardel, PhD of University Hospital, Department of Oncology, Örebro, Sweden. Isipin niyo po, mga kaibigan, this is a World Health Organization research. Alam ba yung, Pangkalahatan. alam ba yung cancer sa brain? Ito yung tinatawag na pinaka-importanting organ. Hindi mo napapansin na ang pinakahuling, pwedeng matanggalan ka ng isang kidney, Yes. pwedeng maputulan ka ng binti, pwede kang ma-open heart. Yes. Pero magtataka ka, bakit ang brain ang huling-huling namamatay? Totoo. Kasi ibig ng God, huwag mawala yung frontal Controlling. lobe mo. Yes, yung Dahil dyan controlling nagko-communicate system. yung Panginoon. Ngayon, ang tanong, pag gumamit ka nito, ay, di ba napansin karamihan ng mga kabataan na cellphone users, hindi na nakikinig sa magulang. Totoo, Dok. They never even listen to their parents, no matter what. Yes. Kahit anong paalala mo, kahit anong sabihin mo, wala lang, hindi na nila naintindihan. At marami mga patutuo tungkol dito na ang dahilan gadget. Totoo, Dok. Kaya nakakalungkot, no, sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga nakatatanda, dahil tayo po mismo na mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo't lola,
dapat tayo po When yung ako alam na nagagabay sa pamilya, kanila. ayoko na sanang banggitin eh. Yung mga anak niya, naging gadget user. Naku. Namatay na yung magulang, gadget users, parang baliwala lang. Kaya kung pagkamisan, pinagpapalit na sa gadget ang pangmamahala ng pamilya. Naku. Isipin Ito yung mo, Dok. malungkot dito. Napakalungkot talaga. Hindi mo nun. na pahalagahan yung relasyon mo sa magulang mo. Yes. At hindi lang yun, Dok. Ito pa po, mga kaibigan. Isa pong pag-aaral, isa pong research. Sabi dito, effects of cellphone radio frequency signal exposure on brain glucose metabolism. Conclusion, in healthy participants and compared with no exposure, 50-minute cell phone exposure was associated with increased brain glucose metabolism in the region closest to the antenna. Isipin mo, Do. Grabe, ang daming research na pala regarding sa cellphone. Pero tayo, mas lalong umiigting, mas lalong dumadami yung oras natin na ginugugol natin sa ating pong mga cellphone without us noticing na na-addict na pala tayo, di ba, Dok? Ang tanong ito, paano malalamang adik ka? Naku, Dok. Paano nga ba, Dok? Eh, pag laking hawak mo cellphone, Totoo Tapos- yun, mga kaibigan. namit mo, nakatingin ka. Yes, o di ba? Yung sinasabi natin kanina, mayat Ikaw ba, maya. for example, magpapakasal ka, Mm. tapos adik yung mapapangasawa mo sa cellphone. Ay, nako, maghihiwalay Sa kami. tingin mo kaya, mas mahal niya yung cellphone niya kaysa sa'yo. For sure, Dok. Yeah. Kasi ayaw niya na akong kausapin eh. Kaya yun yung point dito. Oo, ayoko naman ng Wala, ganun. ang Lalo hirap na sa nito. daldal kong ito, mga kaibigan, di ba? Sa mga nakakakilala po sa akin. Kung gaano ako kabilis magsalita at makipag-usap. Nako, Dok, hindi ko kaya yun. Di ba? Dapat talaga, mahalin mo muna yung kung sino yung mahal mo. Yes. Amen. Kaya pag magpapakasal ka, tanungin mo siya, sinong mas mahal mo? Ako yung cellphone. Ay, totoo yan, Dok. Magawa ko nga yan, Dok. At pag sinabi niya, ikaw ang mahal ko, okay, akin na yung Android mo. Okay, totoo yan. Akin na to. Akin Ibebenta ikaw- ko na to. Akin na rin ikaw yung iyo. Parehas na tayo. Ayan, sa atin pong mga manonood, ito pa po, dahil may dalawa pa po tayong natitira mga kaibigan. Ang sabi po dito, lack of personal communication. Texting and instant messages can replace your need to communicate with others via phone call or in person. Totoo, Dok, di ba? Kapag lagi lang tayo nasa cellphone, instant messages, alam mo yun, yung parang yung way of interpersonal communication ay nawawala. Kaya yun ang matindi, Dok. Ito pa, peer pressure. Okay, for our kids, for our young ones, may feel pressured into getting the latest devices in order to feel accepted in their peer circle. Totoo yun, Dok, di ba? Yeah. Uy, Mami, yung classmate ko, mas maganda yung cellphone sa akin. Gusto ko din ng ganun. O, di Lalo na ba? ngayon, naglalabasan na yung mga magagandang cellphone. Naku, Yes. minsan nga, nung hindi pa ako nagtatanggal ng Android, nakita ko yung talagang iba, 100,000 ang halaga. Naku. Meron mang 70,000. Naku, Talagang matindi. sobrang linaw. Mhm. Pangalawa, di takip pa siya. Oho. Aba. Eh, nung naisip-isip ko, total 5G pa. Alam ba na yung 4G, compare mo yung 5G, 10 times ang lakas ng radiations ng 5G. Totoo, Dok. Anyway, wala tayong magagawa. Pinag-usapan natin Yes. dito yung cost ng sakit. Sa cost tayo, ha? Oh, yes, doon tayo sa cost. Para yun ang maalis natin dahil yun ang sanhi. Pero kung choice naman nila, ayaw nilang tanggalin, at least na-remind natin sila. Yes. At ito po mga kaibigan, syempre, hindi naman namin kayo tinakot dahil this is a fact and reality. Saka lahat naman guilty. Yes. Bakit? Meron bang hindi guilty? Wala, Dok. Di ba? Pero na Ako, lang guilty siguro. rin eh. Yes, kahit ako, Dok. Kaya nga, sa loob nga ng napakaraming taon eh. Bumilang ako ng maraming taon bago ako nakabalik dito eh. Totoo. Kaya nga, sa totoo lang, hindi biro ang pinagdadaanan ko. Ano ba, para matanggal yung disalignment ng brain ng tao? Ano, Dok? Para mawala yung addiction mo sa cellphone. 5 months yan. Kaya lang, nasa fresh air ka, nasa tabing dagat ka, nasa lake ka, nasa negative ion ka, para lang maklear yung utak mo. Grabe. Ang tanong, paano mo ibabalik yung brain alignment mo? Ang brain alignment, para maalala mo na normal ka, kailan may saayos mo yung alignment ng utak ng tao. Totoo, Dok. Di ba? Kailangan Eh, natin ng ayoko tulong ng namang- Panginoon. Ayoko namang mapabayaan yung sarili ko, nag-iisa lang ito. Yes.
Paano naman yung pamilya ko? Alangan naman ganun lang kadali ito. Yes. Ito na, Dok. Tutuloy-tuloy na natin kasi Yeah, go ahead. napakabilis po ng ating oras, mga kaibigan. At nabanggit na po namin sa inyo, uulitin po natin ng mabilisan lang. Text neck syndrome, poor sleep, tendinitis, distracted traveling, relationships, concentration and learning issues, less physical activity, at eyesight problems, mga kaibigan. Yan po ang mga problema. Hindi pa yun, yung highly carcinogenic sa brain. Ay, totoo nga naman. Di ba yung ating, yung radiation na makukuha natin sa atin pong cellphone. Alam mo ba yung radiation? Mm. Pinababa niya ng antibodies. Yes, Yung that's immune true. system. Pag mababa ang immune system, paano? Napakadali mo ng dapuan ng karamdaman. Hindi biro itong kinakaharap ng mundo. Yes, akala natin simple lang. Anong future ang hinaharap natin kung puro may sakit na lahat ng tao? That's true. Kaya, Dok, bibigyan natin sila ng pangontra. O, di ba? Kung may pagkatakot kayong naramdaman dahil dito sa mga side effect ng cellphone natin, mga kaibigan, ito naman po ang mga ways how to avoid yung pagkakaroon po ng negative effects ng cellphone. First, you have to bring your phone up to eye level. Kapag nagbabasa tayo, katulad ng sa libro natin, mga kaibigan, ay dapat eye level tayo magbasa para diretso ang tingin natin, hindi tayo magkakaroon ng blurry vision. Ito pa, use voice-assisted features. Example, imbis na type tayo ng type, ay gumamit tayo ng microphone. Kasi meron nun, even sa cellphone ko, Dok, meron, I think, most of the Androids, ganon. So, ang nangyayari po kasi, mga kaibigan, kaya tayo may microphone-assisted na feature sa cellphone natin para hindi tayo type ng type. Kasi nga naman, yung tendinitis na akala natin, meron na tayong arthritis, mga kaibigan. Ito pa po, store your phone out of sight. Ibig sabihin, itago mo sa kailaliman talaga, malayong-malayo sa'yo, para yung radiation talagang wala, malayong-malayo talaga. Isipin mo, Dok, kunyari nasa ground floor yung cellphone mo, tapos matutulog ka sa Pero fifth alam floor. mo, naisip ko lang buhay namin nung araw sa probinsya. Ano, Dok? May bukid kami, may gulayan kami. Maaga kami matulog. Sama-sama kaming kumain. Wala kaming cellphone. Masaya kami. Amen. Sana bumalik sa ganung panahon, Dok, Pero ang point, kayang mabuhay talaga ng tao na walang na cellphone. walang cellphone. Yes, totoo, Pero Dok. ang point natin dito, tukso talaga yan. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, ang dami natin na pag-usapan ngayon. At alam ko na marami ding natutunan ng atin pong mga manonood. Nawa po ay magtulungan po tayo upang magkaroon po tayo ng isang malusog na pangangatawan at malusog na pag-iisip upang sa atin pong paghihintay sa atin pong Panginoon ay maging handa po tayo at kaaya-aya sa Kanya pong paningin. Dok? Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagkakaloob ng aming taimtim na pasalamat at pagkilala dahil niloob niyo, Panginoon, na aming maintindihan at maunawaan na bilang pagkilala sa regalo ng kalusugan ay meron kaming self-healing ability within our body, that we must take care of it and be willing to recognize the major thing that needs to be prevented. Help us, dear Lord, to be strong and to be honest to ourselves, that we must consider, dear Lord, that you are the one who can help. Give us the strength that we need and give us the power to overcome. We know that it's not that easy for us to prevent or to get rid of this, a very something that need to be considered, especially itong paggamit ng gadget. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon, dahil alam namin na hindi namin kaya sa aming sariling kalakasan. Panginoon, patawarin kami sa napakarami namin mga kasalanan na kami bigyan niyo ng karapatan na bago magsara ang gawain sa sanlibutan, kami ay makabilang sa mga pinili na kami ay magtatagumpay at mapanatili namin ang aming tamang kaisipan at relasyon namin sa aming mga manlalalang. Palakasin kami sa aming mga kahinaan, ilayo kami sa mga tukso, mga aksidente at biglang kamatayan, palusugin ang lahat ng mga nakikinig at palawakin, Panginoon, ang bilang ng mga nakikinig sa programang pangkalusugan at marami ang mabiyayaan at mahango dito sa pagkaalipin ng sumpa ng karamdaman.
Maraming pong salamat, Ama. Lagi niyo kaming bantayan hanggang sa dumating ang Panginoon sa alapaap ng mga langit. Maraming pong salamat, Ama, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, samahan niyo po kaming muli sa susunod na Sabado dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Ito